Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Projecto, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami ay lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nanghihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control.
Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.